Lumilipad ang isang mamahaling vase sa ere bago ito bumagsak sa marmol na sahig ng mansyon ng mga Montes. Nagkalat ang porselana. Nakapamewang si Mia Montes. Suot ang kanyang silk robe at nakataas ang kilay. Ang mukha niya ay namumula hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Sa harap niya, nakaupo sa sofa ang kanyang ama na si Don Arturo na nagbabasa ng dyaryo na parang walang nangyayaring gulo. Dad, are you even listening to me? Sinabi kong ayoko. I will not marry that walking disaster. Ibinaba ni Don Arturo ang dyaryo ng dahan-dahan. Tinitigan niya ang anak gamit ang kanyang seryosong mata. Mia, tapos na ang usapan. The merger with the Villapuerte Group is crucial for our company. At ang kasal niyo ni Franco ang magpapatibay nun. So, ibinibenta mo ko? Ganun ba yun? Para sa kumpanya? Dad, it's 2026. Wala na tayo sa Spanish era para sa arranged marriage na yan. At saka, si Franco? Seriously? He looks like a crazy pig na pinasuot ng tuxedo. Watch your mouth, Mia. Franco is a respectable young man. Graduate siya sa London. Matalino. Mayaman. At mayabang. Dad, he cheated on his last 3 girlfriends. Alam ng lahat yan sa social circle ko. Gusto mo ba akong maging laughingstock ng Manila? Ang importante ay ang future ng pamilya. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa susunod na buwan, i-announce na natin ang engagement. Schedule ng dinner natin with his family mamayang gabi. I'm not going. Pupunta ka. O kukunin ko ang lahat ng credit cards mo, ang susi ng kotse mo, at ipapasara ko ang butik mo. Nanlaki ang mata ni Mia. Ang butik niya ang tanging bagay na pinaghirapan niya kahit pa pera ng tatay niya ang kanyang puhunan. Ito ang pride and joy niya. You wouldn't dare. Try me, Iha. Kilala mo ko. Ngayon, magayos ka na. Aalis kayo ni Roy. Pero pupunta ka na ni Franco sa opisina niya para mag-lunch. What? Lunch? Ni hindi pa nga ako pumapayag. Nagdedemand na siya ng lunch date? He's trying to get to know you. Be nice. Yaya Pasing. Dali-daling lumabas mula sa kusina si Yaya Pasing. Pinupunasan pa ang kamay sa apron. Yes po, Sir Arturo. Linisin mo yung kalat ni Mia at siguraduhin mo makakaalis siya on time. Tumayo si Don Arturo at naglakad papunta sa kanyang home office. Iniwan si Mia na halos umusok ang ilong sa inis. Nakakainis! Nagsalita si Yaya Pasing habang pinupulot ang bubog. Naku anak, huminahon ka nga. Sayang ang ganda mo. Sige ka, papangit ka niyan. Yaya naman, narinig mo ba yun? Ipapakasal ako sa demonyo. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng matuloy ito. Ano namang magagawa mo? Alam mo naman ang daddy mo. Kapag sinabi niya, yun ay parang batas. Kailangan ko ng paraan. Kailangan kong makahanap ng rason para umatras si Franco. O kaya, kailangan kong magkaroon ng dahilan para hindi ako pwedeng ipakasal ni daddy. Ay ano namang ibig mong sabihin? Hindi ko pa alam, Yaya Pasing. Pero hindi ako papayag na maging Mrs. Franco Villapuerte. Never! Sa may driveway tanghali na, padabog na lumabas si Mia ng mansyon. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at isang designer dress na nagkakahalaga ng higit pa sa sweldo ng karinawang tao sa isang taon. Sa tapat ng itim na SUV, nakatayo si Roy Flores. Matangkad, moreno, at may tindig na parang sundalo kahit simpleng puting polo barong lang ang kanyang suot. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng backseat nang makita si Mia. Good morning, Ma'am Mia. Nothing is good about this morning, Roy. Just drive. Sa building ni Franco. Yes, ma'am. Sumakay si Mia at pabagsak na isinara ang pinto. Umikot si Roy at sumakay sa driver's seat. Pinaandar niya ang sasakyan ng maingat. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Mia. Panay ang check niya sa kanyang cellphone. Nagte-text sa mga kaibigan. Nagra-run sa social media. Naka-close friends only lang ang mga post niya. Siyempre. Roy, bilisan mo naman. I want to get this over with. Ma'am, traffic po sa EDSA. Hindi po tayo makakalipad. Huwag mo nga akong pilosopohin. Bad trip ako ngayon. Pasensya na po, pero kung bibilisan ko, baka mahuli tayo. Mas lalo lang kayong malilate.
Napairap si Mia. Alam niyang tama si Roy. Sa loob ng 3 taon na naging driver niya ito, hindi ito naging sip-sip. Laging diretso sumagot. Magalang, pero may prinsipyo. Minsan nga naiinis siya dahil parang hindi ito tinatabla ng kasungitan niya. Roy, kilala mo ba si Franco? Yung anak po ni Mr. Villapuerte. Nakikita ko po minsan kapag may meeting si Don Arturo. Anong tingin mo sa kanya? Driver lang po ako, ma'am. Wala po akong karapatang magbigay ng opinion sa mga bisita ni Don Arturo. I'm ordering you. Sabihin mo sa akin, anong impression mo sa kanya? Napabuntong hininga ang binatang driver. Buka po siyang sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Exactly! Spoiled brat! Tulad ko daw, sabi nila. Pero hello, I have a taste. Siya? Wala. Can you imagine me marrying him? Saglit na natahimik si Roy. Tumingin siya sa salamin at nagtama ang mata nila ni Mia. Kayo po ang masusunod sa buhay niyo, ma'am. Kung ayaw niyo, bakit niyo gagawin? Kasi nga, blackmailed ako ni Daddy. Kukunin niyang butik ko. My life will be over. Butik lang yun, ma'am. Ang kasalay habang buhay. Mas mahirap pong makulong sa maling tao kaysa mawalan ng negosyo. Natigilan si Mia. May punto si Roy. Minsan, nagugulat siya sa lalim ng mga sinasabi nito. Para bang hindi lang ito basta driver na naghihintay lang sa parking lot. Easy for you to say. Wala naman sa'yong mawawala eh. Meron din po, ma'am. Lahat naman tayo may pinahahalagahan. Hindi na sumagot si Mia. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana habang iniisip ang sinabi ni Roy. Mas mahirap makulong sa maling tao. Dumating sila sa restaurant malapit sa office ni Franco. Pumasok si Mia. Chin up, ready for battle. Nakita niya agad si Franco sa isang VIP table. Nakasuit pero bukas ang 3 botones sa taas. At may kausap sa telepono habang tumatawa ng malakas. Pagkakita kay Mia, pinaba nito ang telepono pero hindi man lang tumayo para alalayan siya sa pag-upo. Mia, babe! You look stunning as always. Have a seat. Don't call me babe, Franco. We're not even engaged yet. Umupo ng padabog ang dalaga. Yet, that's the key word. Alam naman nating dalawa na formality na lang yun. Our dads already agreed on the merger terms. Well, I didn't agree, Franco. Let's be real. We hate each other. You think I'm a brat, and I think you're a womanizer. Bakit natin gagawin to? Because it makes sense, Mia. Business is business. Besides, pwede naman tayong magkaroon ng arrangement. You do your thing, I do mine. Basta sa public, tayo. I won't stop you from shopping, and you won't stop me from my hobbies. Hobbies? You mean your girls? Come on, Mia. Don't be so naive. Ganitong mundo natin. We marry for power. Love is for poor people. Naramdaman ni Mia ang init sa kanyang muka. Gusto niyang buhusan ng tubig si Franco. Ang kapal ng muka. Wala itong balak magbago. Gusto lang nitong gamitin ang pangalan ng pamilya niya. Love is for poor people? Ang babaw mo talaga. Look, I already ordered for you. Steak. Medium rare. I know you like expensive things. Nawala na ako ng gana. I'm leaving. Tumayo si Mia. Hinawakan siya ng binata sa braso ng mahigpit. Upo ka, Mia. Huwag mo kong ipapahiya dito. Maraming tao. Kapag umalis ka, isusumbong kita sa daddy mo. Sasabihin ko na gumagawa ka ng eksena. Bitawan mo ko! Sit down! Biglang may humawak sa kamay ni Franco. Isang kamay na malaki at may diin. Sir, nasasaktan po si Mia. Nagulat si Franco at Mia. Hindi nila napansin na lumapit pala si Roy. Karaniwan ay naghihintay lang ito sa labas o sa kotse. Sino ka? Driver ka lang, di ba? Bitawan mo ako. Do you know who I am? Kalmado pero matalim ang tingin at hindi ito natitinag. Kilala ko po kayo, sir. Pero driver po ko ni Mia. At trabaho ko pong siguraduhin safe siya. Bitawan niyo po siya. Hindi bumitaw si Roy hanggat hindi binibitawan ni Franco si Mia. Napilitan si Franco na bumitaw dahil sa higpit ng hawak ni Roy. You're fired. Sisiguraduhin kong matatanggal ka ngayon din. Mia,
Pagsabihin mo yung aso mo. He's not a dog. He's more of a man than you'll ever be. Tara na, Roy! Tumalikod si Mia at naglakad palabas. Sumunod si Roy. Pero bago siya umalis, tiningnan niya muna ang masama si Franco na nagpagpag ng kanyang coat. Tahimik sa loob ng sasakyan. Nanginginig pa rin ang kamay ni Mia sa galit at sa takot. Narealize niya na kung magiging asawa niya si Franco, magiging impyerno ang buhay niya. Hahawakan siya nito sa leeg. Roy! Yes, ma'am. Thank you kanina. You didn't have to do that. Baka ipatanggal ka nga ni Franco kay Daddy. Hindi po ako papayag na saktan kayo kahit sino, ma'am. Kahit si Mr. Villapuerte pa. Tinitigan ni Mia ang likod ng ulo ni Roy. Ang matipunong balikat at ang kalmadong boses. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Roy kanina. Mas mahirap makulong sa maling tao. At ang sinabi ni Franco, Love is for poor people. isang baliw na ideya ang pumasok sa utak ni Mia. Isang paraan para matigil ang kasal. Isang paraan para hindi siya makuha ni Franco. At isang paraan para hindi siya matanggalan ng mana dahil technically, magpapakasal pa rin siya. Roy, may girlfriend ka ba? Po, wala po, ma'am. Bakit niyo naman natanong? May utang ka ba? May kailangan ka ba sa pamilya mo? Pera? Bahay? Ma'am, ano po bang... Just answer me! May sakit po nanay ko sa probinsya. Kailangan ng operasyon. Nag-iipon pa po ako. Good. I mean, I'm sorry about your mom. Pero good. Ma'am? Pakasalan mo ako. Buntik nang maapakan ni Roy ang preno ng biglaan. Napatingin siya sa likod, gulat na gulat. Ano po? Marry me, Roy. Pakasalan mo ako. Ngayon din, o bukas. Basta as soon as possible. Mamiya, lasing po ba kayo? Nagbibiro po ba kayo? Mukha ba ako nagbibiro? Roy, listen. Kapag kinasal ako sa iba, hindi na ako pwedeng ipakasal ni Daddy kay Franco. It's the only way out. Ayoko kay Franco. Nakita mo naman ang ugali niya, di ba? He will ruin me. Pero ma'am, driver niyo lang po ako. Papatayin ako ni Don Arturo. Hindi kita hahayaang patayin niya. I will protect you. Babayaran ko ang operasyon ng nanay mo. Bibigyan kita ng monthly allowance na mas malaki pa sa sweldo mo sa loob ng 10 taon. Bibigyan kita ng bahay. Lahat. Just marry me on paper. Contract marriage. 1 year, 2 years, hanggang sa magsawa si Franco at humanap ng iba. Ma'am, hindi po tama yan. Hindi po nabibili ang kasal. Roy, please. I'm begging you. Napaiyak na si Mia. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Roy na umiyak ang amo niya ng ganito. Wala ang pagiging brat. Takot na babae lang ang nakikita niya. Ayoko maging laruan ni Franco. Tulungan mo ko, Roy. Ikaw lang ang kilala kong lalaki na nire-respeto ako kahit ang sama ng ugali ko minsan. Please. Itinabi ni Roy ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ang makina. Humarap siya sa backseat. Tinitigan niya si Mia. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. At sa likod ng pagiging driver niya, may lihim na pagtingin si Roy kay Mia na matagal na niyang itinatago. Alam niyang mali, pero alam din niyang hindi niya kayang hayaan na mapunta si Mia kay Franco. Sigurado po ba kayo dito, ma'am? Magagalit ang daddy niyo. Baka itakwil kayo. Bahala na, basta hindi ako kay Franco. Ano, Roy? Deal? Sagutin mo ang operasyon ng nanay mo at ang kalayaan ko. Huminga ng malalim si Roy. Ito na ang pinakamapanganib na desisyon sa kanyang buhay. Sige po, ma'am. Pakakasalan ko kayo. Napapalakpak si Mia at pinunasan ng luha niya. Okay, good. Now drive to the city hall. Magtatanong tayo ng requirements at... Roy. Yes, ma'am. Huwag mo kong tatawaging ma'am kapag may ibang tao. Start practicing. Call me Mia. Yes, Mia. Napalunok ng malakas ang binata matapos masabi ang pangalan ng amo niya. Pinaandar ulit ni Roy ang sasakyan. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa takot kay Don Arturo, kundi dahil sa katotohanang pakakasalan niya ang babaeng pangarap lang niya sa panaginip. Pero alam niyang laro lang ito para kay Mia. Isang negosyo. Pero para kay Roy,
baka ito na ang simula ng totoong laban. Isang linggo ang lumipas. Mabilis ang mga pangyayari. Isang civil wedding ang naganap sa City Hall. Walang bisita, walang magarbo na reception. Tanging si Mia, si Roy, at dalawang saksi na hinila lang nila sa hallway ang nandoon. Ngayon, nakatayo na ang bagong kasal sa harap ng desk ni Don Arturo. Ibinagsak ni Mia ang marriage certificate sa ibabaw ng mahogany table. It's done, Dad. I'm married. Mrs. Mia Montes Flores. So you can call Franco and tell him the merger is off. Hindi na ako available. Nanginginig ang panga ni Don Arturo. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan niya si Roy na nakayuko at nakahawak sa likod ng kanyang mga kamay. Halatang nahihiya pero hindi umaalis sa tabi ni Mia. Broy, pinagkatiwalaan kita. Ang trabaho mo ay ipagmaneho ang anak ko, hindi ang pakasalan siya. Alam mo bang ginawa mo? Sir, pasensya na po, pero mahal po namin ang isa't isa. Pinandilata ni Mia si Roy. Good acting. Isip niya, pero sa totoo lang, muntik na siyang masamid sa sinabi nito. Mahal, kalokohan. Mia, alam kong ginagawa mo lang to para inisin ako. Pues, congratulations, nainis mo ko. Pero kung akala mo ihahayaan kong magtagumpay ka sa larong ito, nagkakamali ka. Pinindot ni Don Arturo ang intercom. Attorney Cruz, pumasok ka. Pumasok si Attorney Cruz, ang family lawyer. May dala itong makapal na folder. Hindi siya makatingin kay Mia. Good evening po, Don Arturo. Mia, Roy. Attorney, anong ginagawa mo dito? Attorney, basahin mong revised will at ang financial status ni Mia. Medyo nag-aalinlangan pa ang attorney. Mia, base sa instruction ng daddy mo, effective immediately, frozen na ang lahat ng bank accounts mo. Ang monthly allowance mo ay cut off. Ang credit cards mo ay cancelled na kaninang umaga pa. Nalaki ang mata ng dalaga. What? Dad, you can't do that! Saan ako kukuha ng pera? Paano ang butik ko? Ang butik ay nakapangalan sa Montes Corporation. Simula bukas sarado na. At ang kondo mo sa Makati, binawi ko na rin. Company property yon. Dad, that's unfair! Anak mo ako! Anak kita, oo. Pero pinili mong suwayin ako at magpakasal sa isang driver. Kung gusto mong panindigan ang desisyon mo, panindigan mo buhay ng asawa mo. Roy, magkano ang sweldo mo? 25,000 po sir per month. Tumawa ng mapakla si Don Arturo. 25,000 Mia. Ang sapatos na suot mo ngayon, 50,000 ang halaga. 2 buwang trabaho na yan ang asawa mo. Good luck. Dad, please! Huwag naman ganito! Saan kami titira? Wala akong pakialam. You made your bed. Now lie in it. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Dad! Get out! At huwag kayong babalik hanggat hindi mo, Mia, nare-realize ang pagkakamali mo at nakipag-alal ka sa lalaki yan. Hinawakan ni Roy ang kamay ni Mia. Naramdaman niyang nanginginig ito. Sa unang pagkakataon, nawala ang tapang ng spoiled brat. Tara na Mia, umalis na tayo. Nakasilip ang mga katulong sa bintana habang hila-hila ni Mia ang 3 malalaking maleta. Si Roy naman ay may dalang isang duffel bag at binuhat ang 2 pang maleta ni Mia. Sa gate, naghihintay si Yaya Pasing. Umiiyak at may inaabot na sobre. Mia anak, tanggapin mo to. Ipon ko to. Hindi kalakihan pero makakatulong to sa inyo sa mga unang araw. Yaya, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Pera mo yan eh. Sige na, para sa apo ko na rin. Mag-ingat ka doon na. Hindi ka sanay sa hirap. Roy, ikaw na bahala kay Mia. Huwag mo pababayaan yan. Maarte lang yan pero mabait yan. Opo Yaya Pasing. Pangako, hindi ko siya pababayaan kahit anong mangyari. Yaya, babalik ako kapag humupa ng galit ni Daddy or kapag nanalo ako sa loto. I promise. Yinakap ni Yaya Pasing si Mia ng mahigpit. Ito ang unang gabi na matutulog si Mia sa labas ng kanyang comfort zone. Lumabas sila ng gate. Walang SUV. Iniwan na nila ang susi kay Don Arturo. Pumara si Roy ng taxi at napatingin ang dalaga na may pandidiri sa taxi.
Sasakay tayo dyan? Ang luma na yan, Roy. Baka may ipis. Mia, wala tayong choice. Ito lang ang afford natin ngayon. Sakay na. Napilitan si Mia. Habang papalayo ang taxi sa mansyon, nakadungaw siya sa bintana. Ang ilaw ng mansyon ay unti-unting lumiliit hanggang sa mawala sa dilim. Huminto ang taxi sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc, Manila. Maingay at may nagkakaraoke sa kalsada kahit 10 oras na ng gabi. Amoy usok ng barbecue at tricycle. Bumaba si Roy at ibinaba ang mga gamit. Dito na tayo. Bumaba si Mia. Muntik na siyang matapilok dahil sa lubak sa kalsada. Tumingin siya sa paligid. Dito? Seryoso ka, Roy? Dito ka nakatira? Opo, ito lang ang kaya ng budget ko kasi nagpapadala ako sa probinsya. Tara po, sa second floor tayo. Umakyat sila sa makipot na hagdanan. Binuksan ni Roy ang pinto ng isang maliit na apartment. Studio type, isang kwarto lang na may maliit na kusina at banyo. Pagpasok ni Mia, gusto rin niyang umiyak. Ang kama ay single bed lang. Ang sofa ay luma na. Walang aircon. Electric fan lang ang naroon. Roy, mainit. Asan ang aircon? Wala akong aircon, Mia. Electric fan lang. Buksan ko na lang ang bintana para mahangin. Bintana? Iyang ingay sa labas. Rinig ko yung kumakanta ng My Way. Paano ko makakatulog? Basanay ka na muna. Pansamantala lang naman to, di ba? Sabi mo, babayaran mo ko. Napaupo sa pagkadismaya si Mia. Paano kita babayaran? Frozen ang accounts ko. Wala akong pera, Roy. Zero. Niloko ako ni Daddy. Teddy, magtitiis tayo sa sweldo ko. Naipon naman ako ng konti para sa operasyon ni nanay. Pero hindi natin pwedeng galawin yun. So mag-budget tayo. Budget? I don't do budgets. I do shopping sprees. Umiling si Roy. Kumuha siya ng baso ng tubig at inabot kay Mia. Inumin mo muna to. Magpahinga ka na. Bukas na natin isipin ang problema. Saan ako matutulog? Ang liit ng kama mo. Kasya ba tayo dyan? Ikaw na lang sa kama. Dito ako sa sofa. Sigurado ka? Baka masakit sa likod yan. Okay lang ako. Sanay ako sa hirap. Ikaw ang hindi. Tiningnan ni Mia si Roy. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Buong araw itong nagmaneho. Nakipagsagutan kay Franco. Nagbuhat ng gamit. At ngayon ay nagpaparaya pa ng kama. Roy, sorry. Nadamay ka pa sa gulo ko. Ang akala ko magiging madali lang to. Wala namang madali sa buhay, Mia. Pero pinasok natin to. Panindigan na lang natin. Ngumiti ng tipid ang binata. Humiga si Mia sa kama. Matigas ang kutsyon. Maingay sa labas at mainit. Pero nung tiningnan niya si Roy na natutulog nang nakaupo sa maliit na sofa, naramdaman niya na kahit paano, ligtas siya. Kinaumagahan, nagising si Mia dahil sa tilaok ng manok at amoy ng prito. Bumangon siya. Masakit ang likod at pawisan. Nakita niya si Roy sa maliit na kusina, nakasando at shorts at nagluluto. Good morning! Anong niluluto mo? Pancakes? Waffles? Good morning. Tuyo at sinigang. Tapos itlog na maalat. Lumapit si Mia pero tinakpan ng ilong. Oh my God, Roy! Ang baho! Bakit mo niluluto yun sa loob? Kumapit na yung amoy sa damit ko. Masarap to, Mia. Subukan mo. Ito lang ang almusal natin ngayon. Umupo si Mia sa maliit na mesa. Hinilapag ni Roy ang plato. May kanin, tuyo at kamatis. I can't eat this. Puro tinik yan. At saka salty. Mia, kailangan mong kumain. Wala tayong budget para mag-Starbucks so pancakes araw-araw. Matuto kang kumain ng pagkain ng ordinaryong tao. Ordinary? This is torture. Torture? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang hindi nakakakain ito? Wag ka maarte. Di ba gusto mong patunayan sa daddy mo na kaya mo mabuhay na wala siya? Patunayan mo. Magsimula ka sa pagkain ng tuyo. Natigilan si Mia. May point naman kasi ang binata. Oh, fine, kakainin ko. Kumuha siya ng kutsara. Sinubukan niyang himayin ang tuyo pero hindi siya marunong. Puro tinik ang nakukuha niya. Napabuntong hininga si Roy. Lumapit ito sa kanya. Akin na nga. Hinugasan ni Roy ang kamay niya at siya mismo ang naghimay ng tuyo para kay Mia.
Inilagay niya ang laman sa ibabaw ng kanin ni Mia. Ayan, wala nang tinik. Kain na. Tinitigan ni Mia ang ginawa ni Roy. Walang nagsabi sa kanya na pwedeng maging sweet ang paghihimay ng tuyo. Thanks. Sumubo si Mia. Maalat, pero masarap. Lalo na nung sinamahan ng kamatis. Not bad. Pero kailangan ko pa rin ng iced coffee. 3-in-1 lang meron tayo. Titimplahan kita. Napangiti si Mia ng palihim. Maybe living with Roy won't be pure hell. Tanghali na. Naiwan si Mia sa apartment dahil pumasok si Roy sa trabaho, hindi na bilang driver ni Don Arturo, kundi bilang Grab driver gamit ang luma niyang kotse na inayos niya. Sinubukan ni Mia na tawagan ang mga kaibigan niya para humingi ng tulong, pero walang sumasagot. Scene zone lang siya. Takot silang lahat kay Don Arturo. Biglang tumunog ang phone niya. Unknown number. Hello? Hello, Mrs. Flores. Or should I say, Mia? Franco, anong kailangan mo? Nananahimik na ako. Nabalitaan kong nangyari. Pinalayas ka pala. Kawawa naman ang little princess. Nasaan ka na ngayon? Sa squatters area? Wala kang pakialam. Masaya ako dito. Masaya? Come on, Mia. Alam kong hirap ka na. I called to give you an offer. Iwan mo yung driver mo. Babalik ka sa akin. Kakausapin kong daddy mo. Ibabalik niya ang lahat sa'yo. Ang butik, ang cards, ang kondo. Just be my mistress. Total, kasal ka na sa papel, di ba? Eh di secret na lang tayo. Kumulo ang dugo ni Mia. Mistress? Ang kapal na mukha mo. Mas gugustuhin ko pang matulog sa kalsada kasama si Roy kesa maging kabit ka. At least si Roy, totoong lalaki. Ikaw, basura. Tumawa lamang ang binata. Batapang ka pa ngayon. Tignan natin kung hanggang kailan tatagal yung tapang mo kapag gutom ka na. Tandaan mo, Mia. Babalik ka rin. Gumapang ka sa amin. Binaba ni Franco ang telepono. Napaupo si Mia sa sahig. Galit, takot, pero higit sa lahat, determinado. Hindi ako gagapang. Papakita ko sa inyong lahat. Magtatagumpay ako na wala kayo. Tumayo si Mia. Binuksan niya ang kanyang maleta. Kinuha niya ang mga designer bags at sapatos niya. Kung wala akong pera, gagawa ko ng pera. Kinuha niya ang phone niya at nag-live sa Instagram. Hi everyone! Mia Buntas here. I'm having a flash sale. May pre-loved items, 50% off. Grab them now before they are gone. Pag-uwi ni Roy ng gabi, pagod na pagod siya sa pamamasada. Pero nagulat siya pagpasok ng apartment. Maayos na ang mga gamit, amoy lavender dahil nag-spray si Mia. At sa mesa, may pizza. Mia, ano meron? Saan galing to? Lumabas galing banyo si Mia. Bagong ligo ito. Roy, you won't believe it. Binenta kong 2 bag ko online. Sold out agad. May 50,000 pesos na tayo. Binenta mong gamit mo? Di ba mahalaga sa'yo yun? Oo, pero mas mahalaga na hindi tayo magutom. At gusto kong mag-ambag. Ayoko maging pabigat sa'yo. Lumapit si Mia at inabutan si Roy ng isang slice ng pizza. Kaya treat kita pizza, hindi tuyo. Napangiti si Roy. Nakita niya ang pagbabago kay Mia. Unti-unti. Salamat, Mia. Pero masarap naman ang tuyo ah. Shut up and eat the pizza, Roy. Kinagat ni Roy ang pizza. Tinitigan niya si Mia na basayang nagbibilang ng pera sa mesa. Baka nga kayanin natin to. Pero hindi nila alam, sa labas ng bintana, may isang lalaking nakamasid. Isang tauhan ni Franco na nagmamanman. Lumipas ang 2 buwan. Ang dating tahimik at malungkot na apartment ni Roy ay mukha ng bodega ng Lazada at Shopee. Puno ng bubble wrap, karton at scotch tape ang sahig. Si Mia Montes na dating gumigising ng tanghali para mag-brunch ay gising na ng 7:00 ng umaga. Nakapustura pa rin kahit pambahay lang. May suot na headband at abala sa pagpapak ng orders. Sumisigaw siya habang nagbabalot ng sapatos. Roy, naubusan na tayo ng tape. Diba sabi ko bumili ka kahapon? Lumabas si Roy mula sa banyo. Bagong ligo, basa pa ang buhok.
nakatawa lang sa pang-ibaba dahil naiwan niya ang damit sa labas. Napahinto si Mia at tinakpa ng mga bata gamit ang bubble wrap pero sumisilip. Oh my God, Roy! Magbihis ka nga! May eyes! Ikaw kasi, sinako po na yung cabinet. Wala na akong mapaglagyan ng damit ko. At saka, binili ko na yung tape. Nasa ibabaw ng ref. Good! Bilisan mo magbihis. Kailangan nating i-drop off to sa courier bago pumasada. Sayang ang shipping fee voucher. Nagmamadaling nagbihis si Roy. Isinuot niya ang kanyang faded jeans at t-shirt. Lumapit siya kay Mia at tinulungan itong buhatin ng isang malaking box. Ang dami nito ah. Sold out ka na naman. Of course, I'm Mia Montas. I have a taste. Kahit ukay-ukay na yung iba kong binibenta na nirestore ko, pinibili pa rin nila. Marketing strategy, Roy. Marketing. Bilib na talaga ako sa'yo. Akala ko nung una, susuko ka na pagkatapos ng 1 linggo. Huminto sa pagtitape ang dalaga at tumingin kay Roy. Muntik na, pero narealize ko na masarap pala kumita ng pera na pinaghirapan mo. Dati, swipe lang ako ng swipe. Ngayon bawat piso, alam ko ang halaga. Thanks to you. Sa akin, wala naman akong ginawa. You believed in me. Nung lahat sila, pati daddy ko, tingin sa akin walang kwenta. Ikaw lang nagsabing kaya ko. So, thanks. Nagkatinginin sila. May kuryente silang naramdaman. Yung dating awkwardness ng mag-amo, napalitan ng familiarity ng mag-asawa kahit sa papel lang. Hinawi ni Roy ang buhok ni Mia na nakaharang sa mukha nito. Kaya mo naman talaga, Mia. Kailangan mo lang ng push. Okay, enough drama. Let's go. Time is money. Nabula si Mia ng patago. Binuhat ni Roy ang mga kahon. Basaya silang bumaba ng hagdan. Parang normal na mag-asawa na nagsusumikap sa buhay. Habang nagmamaneho si Roy pagkat namamasada, biglang tumunog ang phone niya. Notification mula sa TNVS, Transport Network Vehicle Service app niya. Notification. Account suspended due to multiple reports. Nanlaki ang mata ni Roy. Itinabi niya ang sasakyan. Ano to? Suspended? Wala naman akong violation ah. Sinubukan niyang tawagan ng support hotline. Habang naghihintay, ay tumawag si Mia at umiiyak. Roy, umuwi ka! Ngayon na! Bakit? Anong nangyari? Yung online shop ko, naban! May nag-mass report daw na fake items daw ang binibenta ko. Pati yung e-wallet ko kung saan pumapasok ang bayad, naka-freeze! Kumuyom ang kamao ni Roy. Alam na niya kung sino ang may kagagawa nito. Pauwi na ako, Mia. Huwag kang aalis dyan. Pag-uwi ni Roy, naabutan niya si Mia na nakaupo sa sahig. Iyakap ang mga paninda niya. Roy, paano na tayo? Yung pera dun sa e-wallet, yun yung pambayad natin sa kuryente at tubig. Yun din yung iniipon natin para sa nanay mo. Lumapit si Roy at niyakap si Mia. Si Franco ang may gawa nito. Sigurado ako. Ang sama niya. Bakit hindi niya tayo tantanan? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Gusto niyong gumapang tayo pabalik sa kanila. Gusto niyong sumuko ka. Pwes, hindi ako susuko. Magtitinda ako sa kalsada kung kailangan. Hindi niya ako mapipilit bumalik sa kanya. Mia, may naisip ako. Hindi lang ulay na pwede pagkakitaan at hindi lang grab ang pwede kong trabaho. Anong ibig mong sabihin? Construction. Naghahanap sila ng laborer sa kabilang kanto. Mabilis ang pasok ng pera dun. Arawan. Roy, ang bigat ng trabahong yun. Mapapagod ka. Masisira ang katawan mo. Kakayanin ko. Para sa'yo. Para sa atin. Naluha si Mia. Dati, ang tingin niya sa mga laborer ay madudumi at mababaho. Ngayon, ang tingin niya kay Roy ay isang bayani. Ilang araw ang lumipas. Pagod na pagod si Roy galing sa construction site. Puro semento ang damit. Pero ngayon bago umuwi, dumaan siya sa apartment para sunduin si Mia. Mia, labas tayo. Saan? Wala tayong budget, Roy. Basta magbihis ka kahit simple lang. Naglakad sila papunta sa kanto. May hilera ng mga kariton na nagbebenta ng street food. Maingay, mausok, pero masaya. Huminto si Roy sa tapat ng nagbebenta ng kwek-kwek at isaw. Nandidiri na nagtanong si Mia. Roy, what is that? Neon orange ball. Is that edible? Kwek-kwek ang tawag dyan.
Itlog ng pugo na binalutan ng harina. Masarap yan. Try mo. Tumusok si Roy ng isang stick at inabot kay Mia. Are you sure? Baka sumakit ang tiyan ko. Trust me. Di ba sabi mo, partner tayo? Subukan mo. Pikit matang kinagat ni Mia ang kwek-kwek. Ginuya niya ito at dumilat ang mata niya. Oh my God! It's actually good! Lalo na yung sauce. Spicy vinegar? Oo, ito naman. Isaw. Bituka ng manok. Okay, that's pushing it. Pasa ko sa intestines. Nagtawanan sila. Kumain sila sa gilid ng kalsada. Umiinom ng palamig na sagot gulaman. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Isang lalaking mukhang construction worker at isang babaeng mukhang artista na kumakain ng fishball. Roy, Bakit? masaya pala to, no? Yung walang pressure, walang etiquette, walang nagja-judge sa'yo kung anong suot mo o kung anong kinakain mo. Yan ang kagandahan ng simpleng buhay, Mia. Totoo lahat. Dati, akala ko ang happiness na bibili sa mall. Pero ngayon, parang mas masaya ako dito. Kasama ka. Hinawakan ni Mia ang braso ni Roy. Natigilan si Roy. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Mia, may sasabihin sana ako. Ano yon? Tungkol sa atin. Alam kong peke lang to at kontrata. Pero, Biglang tumunog ang phone ni Roy. sadali lang. Tumatawag ang kapatid ko sa probinsya. Lumayo ng konti si Roy para sagutin ang tawag. Nakita ni Mia na nagbago ang mukha ni Roy. Mula sa masaya, naging takot at balisa. Bumalik si Roy na namumutla. Roy, ano nangyari? Si nanay, inatake sa puso. Nasa ICU ngayon. Kailangan na daw operahan bukas. Kung hindi, baka mawala siya. Oh no, magkano ang kailangan? 300,000 pesos. Agad-agad. Nanlumo si Mia. Ang ipon nila ay nasa 50,000 pa lang. Naka-freeze pang ibang pera niya dahil kay Franco. Roy, gagawa tayo ng paraan. Saan tayo kukuha na ganun kalaki, Mia? Construction worker lang ako. Wala na akong mahihiraman. Ubus na. Nakita ni Mia na tumulo ang luha ni Roy. Ang matatag na Roy, ang protector niya, ay unti-unting gumuguho. Sa sandaling yun, nagdesisyon si Mia. Kinabukasan habang nasa trabaho si Roy, lumabas si Mia. Dala niya ang isang maliit na velvet box. Pumasok siya sa isang malaking pawn shop sa Recto. Magkano ang appraisal nito? Binuksan ng appraiser ang kahon. Isang vintage diamond necklace. Naku ma'am, antik to ah. Totoong diamonds. Gold setting. Saan niyo po nakuha? Sa nanay ko. Patay na siya. Yan na lang ang alaala ko sa kanya. Sayang naman kung isasanlaw, ibibenta niyo. Family heirloom pala. Kailangan ko ng cash. Emergency. Magkano? Pwede ko bigyan ng 350,000 pesos. Napapikit si Mia. Ito na lang ang meron siya. Ang huling koneksyon niya sa buhay niya bilang buntes. Ang huling bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan siyang naging prinsesa. Pero naalala niya ang mukha ni Roy kagabi. Ang iyak nito, ang sakripisyo nito para sa kanya. Pag-aalaga, pagluluto ng tuyo, at pagtatanggol kay Franco. Kunin niyo na. Cash please. Nakuha ni Mia ang pera. Makapal na bundle. Nilagay niya sa bag at mahigpit na niyakap. Para kay Roy. Pag-uwi ni Roy, nakita niyang nakaupo si Mia sa sofa. Mia, bakit ang tamlay mo? At saka napansin ko, wala na sa leg mo yung kwintas ng mami mo. Di ba hindi mo inaalis yun? Tumayo si Mia at inabot ang brown envelope kay Roy. Roy, ipadala mo na to sa probinsya. Ngayon na. Binuksan ni Roy ang envelope. Nanlaki ang mata niya. Ang daming pera. Mia, saan galing to? Nakiusap ka ba sa daddy? No, I sold the necklace. Ano? Mia, buhay mo yun. Sabi mo sa akin dati, kahit anong mangyari, hindi mo ibibenta yun kasi bigay ng mami mo bago siya namatay. Mas mahalaga ang buhay ng nanay mo, Roy. Aanin ko ang kwintas ko, nakikita naman kitang nagdurusa. You saved me, Roy. You gave me a home when my own father kicked me out. It's my turn to save you. Napaiyak si Roy. Hindi niya akalain na gagawin yun ni Mia.
Ang spoiled brat na umiiyak kapag walang aircon ay binenta ang pinakamahalagang ari-arian na galing sa nanay niya. Lumapit si Roy at niyakap si Mia ng mahigpit. Sobrang higpit na parang ayaw na niyang bitawan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Mia. Sobra-sobra na to. Roy, mahal na yata kita. Naluha ang dalaga. Natigilan sila pareho sa sinabi ni Mia. Humiwalay si Roy at tinitigan si Mia. Mahal din kita, Mia. Matagal na, bago pa tayo kinasal. Nung driver mo pa lang ako. Nung sinusungitan mo ko. Alam kong mahal na kita. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Roy at hinalikan niya si Mia. Hindi sa pisngi, kundi sa labi. Isang halik na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Habang natutulog na si Mia dahil sa pagod sa emosyon, lumabas sandali si Roy. May natanggap siyang text message kanina. Pumunta siya sa isang madilim na parte ng parke malapit sa apartment. May nakaparadang itim na luxury car. Bumukas ang bintana sa likod. Si Attorney Cruz. Roy, good evening. Attorney, bakit po kayo nandito? Pinapabantayin ba kami ni Don Arturo? Oo, at may pinasasabi siya. Kinabahan si Roy. Baka babawiin na si Mia. Sabihin niyo po sa kanya, hindi ko isusuko si Mia. Mahal ko siya at mahal niya ako. Ngumiti ng misteryoso si Attorney Cruz. Alam namin, Roy, nakita namin ang ginawa ni Mia. Ang pagbenta ng kwintas, ang pagtira sa apartment mo. Alam ni Don Arturo ang lahat. Galit ba siya? Sa totoo lang, nagulat siya. Hindi niya akalain na matututo si Mia na magsakripisyo. Roy, may sakit si Don Arturo. Malubha ito. Stage 4 cancer. Bilang na lang ang araw niya dito sa mundo. Nanlaki ang mata ni Roy. Ano? Alam ba ni Mia? Hindi. At ayaw niyang ipaalam ni Don Arturo. Gusto niyang gamitin ang natitirang oras para turuan ng leksyon si Mia. At para subukin ka. Subukin ako? Gusto niyang malaman kung kaya mong mahalin ang anak niya kahit wala siyang pera. Kung kaya mong panindigan ang pagiging asawa kahit mahirap. At ngayong gabi, napatunayan mo yun. May inabot na folder si Attorney Cruz kay Roy. Itong medical records si Don Arturo. At ito, ang draft ng bago niyang last will and testament. Basahin mo, Roy. Pero wag mong sasabihin kay Mia hanggat hindi sinasabi ng Don. Binuksan ni Roy ang folder sa ilalim ng ilaw ng poste. Binasa niyang pangalan ng primary beneficiary. Hindi si Mia Montes, kundi si Roy Flores. Nanginginig ang kamay ni Roy. Bakit? Bakit ako? Dahil ikaw ang magiging guardian niya. Ikaw ang magiging tagapangalaga ng kumpanya hanggat hindi pa handa si Mia. Roy, malaki ang tiwala sa iyo ng Don. Huwag mo siyang bibiguin. Umalis ang kotse. Naiwan si Roy na tulala. Hawak ang dokumento na magpapabago ng buhay nilang lahat. Tagapagmana siya ng bilyong-bilyong piso. Paano niya ito sasabihin kay Mia? At paano kung isipin ni Mia na pera lang ang habol niya kapag nalaman ito? Isang buwan matapos ang lihim na pagkikita ni Roy at Attorney Cruz, nakatanggap ng imbitasyon si Mia mula sa kanyang ama. Isang dinner sa mansyon. Kinakabahan si Mia habang papasok sila ni Roy sa pamilyar na malaking pinto. Nakasuot si Mia ng simpleng dress galing sa ukay na inayos niya at si Roy ay naka-polo shirt. Sinalubong sila ni Yaya Pasing na may luha sa mga mata. Mia! Roy! Mabuti naman at pumunta kayo. Kanina pa kayo hinihintay ng daddy nyo. Yaya, bakit parang ang tahimik? Asan ang ibang katulong? Day off nila. Gusto kasi ng daddy mo. Tayo-tayo lang. Pamilya lang. Pumasok sila sa dining room. Nakaupo si Don Arturo sa kabisera. Mapayat siya. Mas maputla kaysa sa huling kita ni Mia. Nanginginig ng konti ang kamay niyang hawak ang baso ng tubig. Lumapit at humalik sa pisngi ng ama si Mia. Hi, Dad. Mia, Troy, maupo kayo. Umupo ang dalawa. Tahimik sa mansyon at ang tunog lang ng kubyartos ang naririnig. Dad, okay ka lang ba? You look tired. Matanda na ako, Mia. Pero lang ang mapagod. Nabalitaan kong ginagawa niyo. Online selling? Construction? Yes, Dad. At proud ako doon. Roy and I, we're surviving without your help. Alam ko,
At proud din ako. Huminga ng malalim ang matanda. Natigilan si Mia at nabitawan niya ang tinidor. Proud ka? Akala ko noon, wala kang alam gawin kundi ang gumastos. Pero nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang kwintas ng mami mo para sa nanay ni Roy. Nakita ko kung paano ka tumayo sa sarili mong paa, Mia. Lumaki ka na. Naluha si Mia. Ito ang unang beses na pinuri siya ng kanyang ama. At ikaw, Roy. Kinabahan si Roy dahil alam ang sekreto ng Don. Poser, salamat. Salamat dahil hindi mo sinukuan ang anak ko. Salamat dahil pinatunayan mong lalaki ka. Na kaya mong panindigan ang asawa mo kahit sa hirap. Mahal ko po si Mia, sir. Kahit ano pong mangyari. Good. Dahil sa mga susunod na araw, kakailanganin niyo ang tatag na yan. Dad, anong ibig mong sabihin? May problema ba sa kumpanya? Binabagabag ka ba ni Franco? Umiling at ngumiti ng mahina ang Don. Wala. Gusto ko lang siguraduhin na paayos kayo. Na masaya kayo. Masaya ka ba, Mia? Tumingin si Mia kay Roy at ngumiti siya. Oo, Dad. Sobra. Akala ko dati, impyerno ang buhay mahirap. Pero na-realize ko, mas impyerno ang buhay mayaman kung wala kang kasama nagmamahal sa'yo ng totoo. Tumango si Don Arturo. May lungkot sa mata niya, pero may kapayapaan din. Kung ganon, pwede na akong magpahinga. Sabay ngiti ng matanda. Oh, what do you mean? Don't mind it. I mean just joking. Nabis lang kita, anak. 3 araw matapos ang dinner, madaling araw na mahimbing ang tulog ni Mia at Roy sa maliit nilang apartment. Magkayakap sila nang biglang tumunog ang telepono ni Mia. Si Yaya Pasing, tumatawag. Inaantok niya itong sinagot. Hello, Yaya? Bakit ang aga? Humahagulhol itong nagsalita sa kabilang linya. Mia, ang daddy mo, sinugod namin sa ospital. Hindi na siya humihinga. Napabangon si Mia. Nawala ang antok. Ano? Saan ospital? Nagmamadali silang nagbihis. Si Roy na alam na ang tungkol sa cancer ay tahimik lang pero mabilis kumilos. Alam niyang ito na yon. Ito na ang oras. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ni Attorney Cruz sa hallway na nakayuko. Attorney, asan si Daddy? Mia, Roy, I'm sorry. Wala na siya. Dead on arrival. No! Kakakausap ko lang sa kanya nung isang araw. Okay naman siya. Sabi niya proud siya sa akin. Hindi siya pwedeng mamatay. Matagal na siyang may sakit, Mia. Laang cancer. Stage 4. Tinago niya sa'yo dahil ayaw niyang mag-alala ka. At ayaw niyang kaawaan mo siya. Bumagsak si Mia sa sahig at humagulhol. Dad, bakit hindi mo sinabi? Bakit? Niyakap ni Roy si Mia. Umiyak na din ang binata, hindi lang dahil sa pagkawala ng amo, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na iniwan ito sa kanya. Tahan na, Mia. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Wala na siya, Roy. Wala na akong daddy. Wala na akong chance na bumawi sa kanya ng lubusan. Nakabawi ka na, Mia. Nakita niyang masaya ka. Yun lang ang gusto niya. Ang burol ni Don Arturo ay dinaluhan ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Puno ng bulaklak ang chapel. Si Mia, nakasuot ng itim, ay nakaupo sa harap ng kabaong. Tulala siya at wala na siyang luha. Sa tabi niya, nakatayo si Roy, nakasuot ng barong na binili nila gamit ang natirang pera. Siya ang umaasikaso sa mga bisita. Siya ang kumakausap sa mga empleyado. Biglang dumating si Franco. Naka-designer suit, may dalang malaking wreath ng bulaklak. Mia, babe, my condolences. I was shocked when I heard the news. Thank you, Franco. You can leave now. Hindi man lang tumingin si Mia. Lumapit at umupo si Franco sa tabi niya na may pagtulak pa kay Roy para pumagitan siya sa dalawa. Mia, I know you're grieving, pero kailangan nating pag-usapan ang future. Wala ng daddy mo. Ikaw nang mamamahala sa Montes Corp. You need help. You need a partner who knows business, not a driver. Tumingin si Franco kay Roy nang may panghahamak. Roy, kumuha ka nga ng tubig. Nauuhaw si Mia. May tubig po sa gilid, sir. Self-service po tayo ngayon.
But Mia, nakikita mo ba to? Ang yabang na ng alaga mo. Listen Mia, I'm willing to offer you a deal. I-merge natin ang kumpanya. Pakasalan mo ako at aayusin natin ang gulo na iniwan ng tatay mo. Sigurado ako ang bagsak ang stocks ngayon. You need me. Matalim na tumingin si Mia kay Franco. Franco, sa harap ng bangkay ng tatay ko, nakukuha mo pang mag-usap tungkol sa business? Umalis ka na bago kita ipakaladkad sa security. Fine, magmamatigas ka pa rin. Pero tandaan mo Mia, kapag binasa na ang will at na-realize mo, wala kang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw din ang lalapit sa akin. Tumayo si Franco at umalis, pero bago lumabas, binangga niya ang balikat ni Roy. Enjoy your short vacation driver, malapit ka nang bumalik sa kalsada. Hindi kumibo si Roy. Alam niyang totoo. Kung alam lang ni Franco kung sino ang kausap niya. Tapos na ang libing. 1 linggo na ang nakalipas. Nagtipon-tipon sila sa library ng mansyon para sa reading of the last will and testament. Nandoon si Mia, si Roy, si Yaya Pasing, si Attorney Cruz, at si Franco na nagpumilit sumama bilang concerned business partner at shareholder. Attorney, bakit nandito si Franco? Family lang dapat. May minor shares ang pamilya Villapuerte sa Montescorp Mia. May karapatan siyang makinig kung may epekto ito sa stocks. Fine, bilisan na natin. Gusto ko nang umuwi sa apartment. Apartment? Mia, you own this mansion now. Dito ka natitira. Unless, gusto mo pa rin maglaro ng bahay-bahayan kasama ang driver mo. Shut up, Franco! Binuksan ni Attorney Cruz ang envelope. Isinuot ang salamin. Natahimik ang lahat. I, Arturo Montes, being of sound mind and body, hereby declare this to be my last will and testament. Binasa ni Attorney Cruz sa mga minor request. Kay Yaya Pasing, isang malaking halaga at lupa sa probinsya. Umiyak si Yaya Pasing sa tuwa. Sa mga charity ay ilang milyon. And now, for the bulk of my estate, including the Montes Mansion, all bank accounts, properties, and the 60% controlling shares of Montes Corporation. Inayos ni Mia ang kanyang upo. Handa na siya. Alam niyang responsibilidad niya ito. Kinakabahan siya pero handa siyang matuto para sa legacy ng ama niya. Tumingin siya kay Roy at ngumiti. Kaya natin to, sabi ng mata niya. Ngumisi si Franco. Hinihintay niyang bumagsak si Mia para saluhin niya at ang kumpanya. I hereby leave everything to my trusted confidant, the person who proved his loyalty and integrity. Person? He? Napakunot ang noo ni Mia. Ibibigay ko lahat ng aking ari-arian sa aking manugang na si Mr. Roy Flores. Nabalot ng katahimikan ng buong lugar. Parang tumigil ang ikot ng mundo. Wait, what? What? Nagpatuloy si Attorney Cruz. Roy Flores is hereby named the sole executor and primary beneficiary. Siya ay dapat na magkakaroon ng kontrol at karapatan sa lahat ng mga ari-arian at assets ng Montes Corporation. Tumayo si Mia. Nanginginig at namumutla. Tumingin siya kay Attorney Cruz, tapos kay Roy. Attorney, nagbibiro ka ba? Joke ba to ni Daddy? Prank? Dito biro Mia. Ito ang gusto ng daddy mo. Legal at binding. Pero bakit? Anak niya ako. Bakit sa kanya? Napaturo si Mia sa asawa. Samantalang si Franco, napatawa ng hysterikal. Sa driver? Ibinigay ni Don Arturo ang bilyong-bilyong piso sa isang driver? Nabaliw na bang matanda? Roy, alam mo ba to? Lumapit ang dalaga sa binata. Nakayuko lamang ito at hindi makatingin kay Mia. Roy, look at me! Alam mo ba to? Dahan-dahang tumingin si Roy kay Mia. Puno ng guilt ang mga bata niya. Mia, oo. Alam ko. Sinabi sa akin ni attorney at ni Don Arturo bago siya namatay. Parang sinampal si Mia. Alam mo, so all this time, alam mong ikaw ang magmamana? Nung naghihirap tayo sa apartment, nung binanta ko ang kwentas ni Mami, alam mong bilyonaryo ka na sa papel? Mia, hindi sa ganun. Pinagbawalan akong sabihin sa'yo. Gusto ng daddy mo na... Na ano? Napagmukain akong tanga? Kaya palang bait-bait mo. Kaya pala hindi ka umaalis sa tabi ko. Kasi alam mong sa huli, sa'yo mapupunta ang lahat. Ginamit mo lang ako, Roy.
Hindi totoo yan. Mahal kita, Mia. Mahal? You call this love? Keeping secrets? Taking my father's legacy away from me? Ikaw palang tunay na gold digger eh. Mas malala ka pa kay Franco. Sabi ko sa'yo, Mia, walang matinong driver. Pera lang ang habol niyan. Shut up, Franco! Humarap ulit si Mia kay Roy. I trusted you, Roy. I gave up everything for you. Tapos aagawin mo sa akin ang alaala ng daddy ko? Napahawak sa dibdib niya si Mia na parang di makahinga. Mia, makinig ka muna. Guardian lang ako. Ibabalik ko sa'yo. Ayoko nang marinig ang boses mo! Nanlabo ang paningin ni Mia. Ang stress, ang gulat, ang sakit ng betrayal, at ang pagod sa burol ay nagsama-sama. Umiikot ang library. Mia, anak! Mia! Bumagsak si Mia at nawala ng malay. Sinalo siya ni Roy bago tumama ang ulo sa sahig. Mia, gumising ka. Tumawag yun ng ambulansya. Bitawan mo siya. Magnanakaw. Niyakap ni Roy ang walang malay na si Mia. Ang babaeng mahal niya, na ngayon ay galit na galit sa kanya. Nasa kanya ng yaman, ang kumpanya at ang lahat, pero parang nawala sa kanya ang tanging bagay na mahalaga. Kinaumagahan ay nagising si Mia sa ospital na mabigatang pakiramdam. Ang puting kisame ang una niyang nakita. Tahimik ang paligid. Pagtingin niya sa gilid ay nakaupo si Roy. Nakasuot pa rin ang barong na gusot na. Mukhang hindi natulog. Nang makita ni Roy na gising na si Mia, agad itong tumayo. Mia, gising ka na. Tatawagin ko ang doktor. Tuwag! Ayoko makita ka. Umalis ka! Mia, please. Ayahan mo kong magpaliwanag. Yung tungkol sa Ano pang ipapaliwanag mo? Na plinano niyo ni Daddy ang lahat? Na pinagmukha niyo akong tanga? Roy, naniwala ako sa'yo. Akala ko tayo laban sa mundo. Yun pala, ikaw ang may-ari ng mundo at ako ang kawawa. Hindi kita pinagmukhang tanga. Pinoprotektahan lang kita. Kilala mong daddy mo, Mia. Gusto niyang siguraduhin na... Na hindi ko kayang hawakan ng kumpanya? Kaya ibinigay niya sa driver niya? Ganun ba ako kabobo sa paningin niyo? Hindi ka bobo, Mia. Pero nung mga panahon na yun, hindi ka pa handa. At maraming buwaya sa paligid mo tulad ni Franco. I want an annulment. Ngayon na mayaman ka na, siguro naman afford mo ng pinakamagaling na abogado. Ibalik mo sa akin ang kumpanya o sunugin mo. Wala akong pakialam. Just get out of my life. Tumalikod lamang ang dalaga. Nanikip ang dibdib ni Roy. Ito ang kinatatakutan niya, na sa kabila ng lahat ay mawawala si Mia sa kanya. Kinuha ni Roy ang isang folder sa bag niya at ipinatong sa mesa. Aalis ako, Mia, kung yan ang gusto mo. Pero bago ang annulment, may kailangan lang akong tapusin sa kumpanya. Bigyan mo ko ng ilang buwan. Pagkatapos nun, ibabalik ko sa iyong lahat. Lahat-lahat. Naglakad si Roy palabas ng kwarto. Bago siya lumabas, lumingon siya. At Mia, hindi ko tinanggap ang mana dahil sa pera. Tinanggap ko dahil yun ang tanging paraan para masigurado kong walang aagaw niyan sa'yo. Maniwala ka man o hindi. Sinarado ni Roy ang pinto. Naiwan si Mia na umiiyak sa galit at sakit. Kinabukasan, nagkakagulo sa Montes Corporation. Nabalitaan ng mga empleyado at board members na ang driver ang bagong may-ari. Pumasok si Franco sa boardroom ng padabog. This is ridiculous. Nasaan ang impostor na yan? Hindi ako papayag na ang driver magpapatakbo ng kumpanya. Sir Franco, valid ang last will. Wala tayong magagawa. We can declare him incompetent. Walang alam yan sa business. Driver lang yan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Roy Flores. Pero hindi na siya ang driver na nakayuko. Naka-custom fit na itim na suit siya. Ang buhok ay nakaayos. Ang tingtig ay puno ng otoridad. Kasunod niya si Attorney Cruz at mga assistants. Umupo si Roy sa kabisera. Ang upuan ni Don Arturo. Good afternoon, gentlemen. Franco. Tumawa ng mapakla si Franco. Look at you. Nagsuot lang ng jazz. Akala mo CEO na. Bumaba ka dyan. Hindi bagay sa'yo. Aboy gasolina ka pa rin. Franco Villapuerte, Vice President of Marketing. Base sa audit na ginawa ko kagabi, may nawawalang 50 million pesos sa pondo ng department mo. Kickbacks mula sa supplier. Ghost projects.
Kalmadong binuksan ni Roy ang folder sa harap niya. Namutla si Franco. Nanlaki ang mata ng mga board members. What? That's a lie! Wala kang alam sa accounting. Wala nga, pero si Don Arturo, meron. Sa loob ng 3 taon na driver niya ako, akong kasama niya sa lahat ng meetings. Akong nakikinig kapag nagdidictate siya ng memo sa kotse. Na tuwing gabi, bago siya matulog, tinuturuan niya ako. Sa pakiramdam ni Roy ay bigla siyang bumalik sa nakaraan. Biglang bumalik ang mga alaala nilang dalawa ng matanda na para bang hindi mag-amo ang turingan. Roy, intindihin mo to. Balang araw, ikaw ang magiging katulong ni Mia. Kapag di niya alam ang gagawin, turuan siya. Agapayan mo. Kilala mo naman ang ugali ng anak ko, hindi ba? Kung sakali man, ano't ano man ang mangyari, huwag mo siyang pababayaan. Out of focus lang siya sa ngayon at immature. Matapos ang pag-uusap nila na yon, ay bumalik na siya sa boardroom. Hindi lang ako driver, Franco. Ako ang apprentice ni Don Arturo. Alam ko kung saan nakatago ang mga baho mo. Inihagis ni Roy ang mga dokumento sa harap ni Franco. You have 2 choices. Mag-resign ka ngayon at ibenta ang shares mo sa akin sa market price o ipakukulong kita sa kasong estapa at corporate embezzlement. Nanginginig si Franco. Tumingin siya sa paligid. Walang kakampi sa kanya. You planned this? No, I just prepared for it. Get out of my building. Tumayo si Franco, puno ng kahihiyan. Lumabas siya ng boardroom habang pinagtitinginan ng mga tao. Humarap si Roy sa mga board. Now, let's get back to work. Kailangan nating pataasin ang stocks para sa pagbabalik ni Mia Montes. 2 taon ang lumipas. Bumalik si Mia sa mansyon matapos nito pakatapos ng business course sa ibang bansang mag-aral ng tungkol sa business. Pero ramdam niya ang lungkot ang paligid dahil wala si Roy. Dumating si Attorney Cruz. Miss Mia, you look great. Dati niya sa babae. Isang simpleng ngiti lang ang iginanti niya rito. Pinabibigay nga pala ni Roy. Inabot ni Attorney ang isang envelope at isang USB drive. Ano to? Ang deed of donation. Binaliktan ni Roy ang lahat sa iyo. Ang kumpanya, ang mansyon, at ang pera. 100%. Wala siyang tinira kahit piso para sa sarili niya. At ang USB, bili ng daddy mo na panoorin mo lang kapag nagawa na ni Roy ang trabaho niya. Isinalpak ni Mia ang USB sa laptop. Nagplay ang video. Sa screen, nakita niya si Don Arturo. Nakaupo sa library. Mukhang mahina na, pero nakangiti. Mia anak, kung napapanood mo to, ibig sabihin, galit ka ngayon kay Roy. At malamang, galit ka rin sa akin. Naluha si Mia. Sorry kung itinago ko sa iyo, pero kailangan kong gawin to. Patawarin mo sana ako kung natiis kita sa sitwasyon na nagpahirap sa iyo. Huli na nang narealize ko ang totoong kulay ni Franco. Huli na rin ang mas maunawaan ko at maintindihang mabuti ang sitwasyon. Napaupo si Don Arturo habang nagsasalita. Si Roy, siya ang pinili ko hindi dahil driver siya, kundi dahil siya lang ang lalaking nakita kong kaya kang suwayin kapag mali ka at kaya kang ipaglaban kapag naaapi ka. Sinubo ko siya, Mia. Inalo ko siya ng pera noon para layuan ka, pero tinanggihan niya. Mas pinili niyang samahan ka sa hirap sa apartment kaysa tanggapin ang milyones ko. Nanlaki ang mata ni Mia. Hindi sinabi sa kanya ni Roy yun. Ba't samantalang ibinigay ko sa kanyang mana at kumpanya para mapatakbo ito ng matiwasay, may puso at para mawala na din ang mga ahas na katulad ni Franco. Unti-unti kong nalaman ang lahat ng anomalya ni Franco nung nawala ka. But I can't help myself. Hindi ako makalapit sa iyo dahil sa sakit ko. Mahina na ako at lalo pang nagiging mahina dahil sa stress na patong-patong na nangyayari sa kumpanya. Roy is your shield, anak. He took the burden so you could inherit a clean slate. Kung naibalik na niya sa iyo ang lahat, ibig sabihin, tinupad niya ang pangako niya sa akin. Ngayon, nasa sa iyo na ang desisyon. Pera o pag-ibig. Namatay ang video. Umiiyak si Mia. Hawak niya ang deed of donation. Pinirmahan na ni Roy. Pinalik na nito ang bilyong-bilyong piso ng walang pag-aalinlangan. Umalis na siya kanina, Mia. Dala lang ang luma niyang duffel bag. Sabi niya, babalik na daw siya sa kung saan siya bagay. Tumayo ka agad si Mia. Saan siya pupunta?
Sa apartment, sa Sampaloc. Tumakbo si Mia palabas. Yaya, yung susi ng kotse! Bumalik si Roy sa maliit na apartment kung saan sila nagsimula ni Mia. Sa loob ng ilang buwan na taon, dito pa rin siya tumutuloy kahit na may condo unit na inilaan para sa kanya. Madilim at tahimik, wala nang mga paninda ni Mia gaya ng dati. Wala na ang amoy ng lavender. Binaba niya ang bag niya sa sofa. Pagod na pagod siya. Ilang taon din siyang hindi makatulog para ayusin ang kumpanya matapos tanggalin si Franco. At siguraduhing stable ang lahat para kay Mia bago niya ito ibalik sa totoong hasyendera. Tapos na ang trabahong inako niya ng dahil sa pagmamahal at ngayon ready na siyang mag-move forward. Ready na siyang magtungo sa ibang bansa para kalimutan ang lahat kahit wala na ang pinakamamahal niyang babae. Tapos na Sir Arturo. Mission accomplished. Bulong niya sa sarili. Pumalik sa dati ang lahat. Balik sa pagiging mahirap. Masakit man, pero at least alam niyang ligtas at mayaman na ulit si Mia. Biglang bubukas ang pinto ng malakas. Roy Flores! Napabangon si Roy. Mia, anong ginagawa mo dito? Delikado sa gabi. Lumapit si Mia at hinampas si Roy ng deed of donation. Ano to? Bakit mo binalik sa akin ang lahat? Di ba yan ang gusto mo? Sabi mo, you want me out of your life. Ayan na. Sa'yo ng kumpanya. Wala na akong kinalaman dyan. Pwede ka na mag-file ng annulment. Wala na akong habol. Gago ka ba? Tingin mo ba matutuwa ako sa mga papel na to? Pinunit ni Mia ang deed of donation sa harap ni Roy. Nagkalat ang papel sa sahig. Mia, bakit mo pinunit? Legal document yan. Wala akong pakialam, Roy. Napanood ko ng video ni Daddy. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit mo ginawa. Ginawa ko lang ang tungkulin ko, Mia. Guardian mo lang ako. Guardian? Yun lang ba ako sa'yo? Trabaho? Mia, alam mong hindi. Eh di bakit mo ako iniwan? Bakit mo binalik ang pera? Bakit hindi mo ipinaglaban ang karapatan mo bilang asawa ko? Kasi ayokong isipin mo na pera lang ang habol ko. Mia, basurero lang ang tingin sa akin ni Franco. Driver lang ang tingin ng mundo sa akin. Gusto kong patunayan sa'yo na kaya kitang mahalin kahit wala yung pesteng bilyones na yan. Natahimik si Mia. Nakita niya ang sakit sa mata ni Roy. Ang pride ng isang lalaking tinapakan ng mundo pero nanatiling nakatayo para sa kanya. Lumapit si Mia. Hinawakan ang mukha ni Roy. Roy, nung nasa apartment tayo, nung kumakain tayo ng tuyo, nung nagbebente ako ng ukay-ukay, yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil magkasama tayo. Mia, ayoko ng bilyones kung wala ka. Aanhin ko ang mansyon kung mag-isa lang ako doon. Roy, hindi ko kailangan ng driver. Hindi ko kailangan ng CEO. Kailangan ko ng asawa. Kailangan kita. Naluha si Roy sa sinabi ni Mia. Wala na ako maibibigay sa'yo, Mia. Naibalik ko ng lahat. Mali, nasa iyo ang puso ko. At yun lang ang kailangan ko. Niyakap ni Roy si Mia. Mahigpit na mahigpit. Mahal na mahal kita, Mia Montes. It's Mia Flores. At huwag mo nang kakalimutan yan. Hinalikan ni Roy si Mia. Sa loob ng maliit at mainit na apartment, naramdaman nila ang yaman na hindi kayang tapatan ng kahit anong bank account. 5 taon ang lumipas, ang Montes Corporation ay naging Montes Flores Group. Mas lumaki, mas lumawak. Kilala sila bilang kumpanyang makatao at pro-employee. Sa garden ng mansyon, may maliit na birthday party. Si Mia, na ngayon ay mas matured at mas blooming, ay karagang isang batang babae na 3 years old. Si Roy naman na mukhang disenteng negosyante pero nandoon pa rin ang simpleng ngiti, ay karagang isang batang lalaki. Oh, picture taking na! Bilis! Tumabi si Attorney Cruz sa kanila. Don Arturo would be so proud. Galing ng pagpapatakbo niyo sa kumpanya. Roy, you are a natural leader. Mia, you are the heart of the business. Thanks, Attorney. Pero team effort to. Biglang may dumating na delivery van and catering. Bumaba ang driver. Medyo panot na. Malaki ang tiyan at mukhang pagod na pagod. May suot na uniform ng catering service. Si Franco. Hingal na hingal ito
at may bitbit na tray ng pagkain. Delivery po para kay Mrs. Flores. Napahinto si Franco na makita niya kung sino ang may-ari ng bahay. Nanlaki ang mata niya. Mia? Roy? Lumapit si Roy na nakangiti pero may halong pang-aasar. Franco, ikaw palang delivery boy ngayon. Kamusta? Ayos lang. Nagtatrabaho lang. Well, bilisan mo dyan, Franco. Gutom na mga bisita. At make sure mainit yan, ha? I have taste, remember? Nagtawanan si Mia at Roy. Yumuko si Franco at nagmamadaling umalis papunta sa kusina. Ito ang karma niya. Matapos malugi dahil sa mga kaso na isinampa ni Roy, nawala ang lahat sa kanya. Bumalik si Roy sa tabi ni Mia. Medyo harsh ka dun, misis ko. Deserve niya yun. Besides, tinulungan ko pa nga siya eh. Nag-order ako sa catering nila. Iba ka talaga. Hinalikan ni Roy ang noo ni Mia. Roy, thank you. Para sa naman? Sa pagmamaneho ng buhay ko papunta sa tamang direksyon. You're indeed the best driver. And the best husband. At ikaw ang pinakamagandang pasahero sa buhay ko. Wala nang bababa. Diretso na tayo sa forever. Nagngitian sila habang pinapanood ang kambal na nagtatatakbo sa garden. Ang dating spoiled brat at ang kanyang driver, ngayon ay partner sa negosyo at sa buhay. Isang happy ending na hindi binili, kundi pinaghirapan at ipinaglaban. Wakas.